Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Pico Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Mubasa Rinconada. 99.3. KL Kakampi sa Partido 91.9 Basta Bareta Sigurado Asin sa Kakampi Kamsur Online Kakampi Network News Kakampi Network News. Martes Gunyan Petsa 9 na kambulan na Hulyo taon 2024, mga tugang marinaaga po sa Sendo. Liwati hatod niya mo sa Sendo, ini ang amin ng mga baretang saraway maantabayaran sa mga kakamping radyo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Live sa 99.9 WEBFM Kamsur sa Rinconada, 99.3 KM Kakampi Partido Area. Asinman sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Naantabihan naman kita sa FB Live sa pangarang pukang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Nagbo-broadcast on-air online. Halis sa studio kan Kakampi Kamsur sa Naga City. Kaya barang ko si Ken Palma sa Lado Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Mahatod ka mga bareta. Ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Mga bareta yan at ngunyan sa Lado Nasyonal. Magpapanagos ngunyan aldaw, Hulyo 9, ang paglangkaw sa presyo ka mga produktong petrolyo. Sa magkasuruay na anunsyo ka mga kumpanya ning gasolina, 1.60 ang manadagdag sa presyo kang kada litro kang gasolina, 65 sentimos sa kada litro kang krudo, mientras tantong 60 sentimos man sa kada litro kang gas. Itinutok ng rason sa paghiro kan mga presyo ang nagpapanagos na tensyon duman sa Middle East, asin ang pwedeng paglangkaw kang pang-ipo sa krudo sa mga nasyon na nag-iimportan man ni na produktong petrolyo. Mientras tanto, sumerikat na subot sa 42 bilyon na biyembro kang Philippine Health Insurance Corporation na PhilHealth ang naapektaran sa data breach kalagtarikod na September 2023 sa oversight hearing kang House Committee on Operations kasugma. Nagapot si Congresswoman Stella Kimbo may koneksyon sa mga datos ka mga biyembro kang PhilHealth na nakompromiso. Sinabi ni National Privacy Commission Director Maria Teresita Patula, liba sa anom na server sa Central Office kang PhilHealth ang nakompromiso. Kabali subot sa mga nakompromiso, yung medical records kang pasyente, billing files, laigwang PhilHealth member record ka mga rebel returnees, inaram kang payapa at masaganang pamayanan o pamana program, billing records ka mga tiriyos na pasyente, mga uniformadong tawan kang gobyerno na nagadan sa pagganap kan sa indang responsibilidad as in senior citizens. Ikinahadit man ni Kimbo and dakul kan datos na nalik asin pwede subot magamit laban sa mga apektadong biyembro kan PhilHealth. Mientras tanto, sigun man ki Patula, nagukunisyon na ang NPC ning clarificatory hearing sa PhilHealth kanagtalikod na Hulyo 4, tinawan subot ng 15 dias. Ang PhilHealth takaling isubiter ang sila mga memorandum na susundan kan pagresolbir kang NPC may koneksyon sa posibleng pagbalga sa data privacy law. Sunod na hinapot man ni Kimbo si PhilHealth Chief Operating Officer Eli Santos kung naipaisi na sa mga biyembrong apektado ang pangyari. Inawando ni Kimbo, responsibilidad ng PhilHealth na ipaisi sa mga apektadong individual ang nangyari sa silang datos. Sa iba pa nitalas ka mga bareta niya tungkol yan, bareta pa magrari sa Lado Nasyonal. Posible subot na overprice ang mga test kits na binakalti ng Department of Health sa pagiging procurement service of the Department of Budget and Management sa ilalim kan Duterte administration mentras nasa kasagsagan kang COVID-19 pandemic.
Natuyawan ni Marikina City 2nd District Congresswoman Stella Luz Kimbo sa pagdangog kang House Committee on Operations may koneksyon sa ibinalyong pundo kan DOH sa PSDBM na nagkakantidad 46.6 o 47.6 billion pesos. Sigun pa kay Kimbo, sumerikat sa good 500 pesos. Ang pagkakaiba sa presyo ng mga test kits, dawa para parehas man ang brand. Paliwanag man ni DOH Secretary Teodoro Ted Herbosa, pig-uyunan ni dating Health Secretary Francisco Duque, may mga pagkakataon na nagbabago ang presyo kanasambit ng mga test kits depende sa panahon o petsa kan pagbabakal. Dagdag pa ni Duque, ang transaksyon, paano ko digdi, ginibok ang PSDBM, dayo ang direktang nakipag-ulay sa mga supplier. Mientras tanto, sinabi ba ni House Deputy Majority Leader, Congresswoman Janet Green, dati man DOH Secretary, naiwasan ko tang kontrobersiya kung dahil binalyo kan DOH sa PSDBM ang fundo, sabay tuyaw sa kawaran Memorandum of Agreement sa pagultaran kan duwang ahensya sa may koneksyon sa pagbakal ka mga COVID-19 supplies. Mientras tanto, nag-upresent na si DILG Secretary Benhur Abalos Jr. ni 10 milyones pesos na reward o gratifikasyon sa isa-iman makapagtukdo asin magiging dalan kang pagdakop sa fugitive televangelist na si Apollo Kibuloy. Maduhol man si Abalos nintiga 1 billion pesos na reward sa makapagtukdo sa kinakabugtakan kang kada tawhari Kibuloy na sinda Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Sylvia Camaris asin Jackie Roy. Ito naman nagparawas ang Davao Regional Trial Court kalitalikod na Abril 3 ni pag-arestar kay Kibuloy asin sayang subordinates katakod kang kaso pagbalga sa Republic Act 7610 o ang Anti-Child Abuse Law o ang sarong provision kan sexual abuse ka mga minors o ka mga minors asin maltreatment. Kan Abril 11 nagparawas man ang Pasig City Court ng warrant of arrest labang kay Kibuloy o liban sa kasong qualified human trafficking na sarong kasong mayong piyansa. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang alas 5:12 ng pag-aga. Sa iba pang detalles ka mga baratan dyan dyan sa Lado Nasyonal. Medyo lumidangkaw ang unemployment rate sa 4.1%. Daring bulan de Mayo sa pagali sa 4% kan bulan na Abril. Inasabi kan Philippine Statistics Authority sa pagi ni Undersecretary Dennis Mapa. Nagnakulman ang nagkatrabaho sa 48.87 milyon. Ani sa 48.36 milyon kan Abril. Nadagdagan man ang mga nawaran ng trabaho. Sigun kibapa, 2.11 bilyon anday nakahanap ng trabaho o makahanap ng trabaho. Mas dakol kaysa kanitarikod na Abril, 2.04 per milyon anday makahanap ng trabaho. Poon Abril sa Mayo, sa accommodation, patraban food service activities, pinakadakol na waran ng trabaho. Nasumirikan sa 322,000, minasunod ang fishing, patraban agriculture, kung saan 241,000 na trabaho ang nawara. Sa 48.87 bilyon na may trabaho, 30.81 bilyon ang wage and salary workers na regular ang sweldo. Nasa 13.65 million man ang self-employed na mayo mga empleyado o mga employer as in 838,000 employer sa sariling farm o negosyo as in 3.57 million ang unpaid family worker. Mientras tanto, formal nagsangating reklamo si Senadora Nancy Binay laban kay Senador Alan Peter Cayetano kasugma sa Senate Committee on Ethics and Privilege. Partikular na ireklamo ni Binay ang pag-apod sa ayan ni Cayetano na marites sarong popular na apod ka mga Pilipino na mga chismosa. Sinabit pa ni Binay ang akusasyon sa ayan ni Cayetano na nangriribok sa pagdagog ang Senate Committee on Accounts maparipit sa mga isyu na may pag-aaram sa New Senate Building. Ibinugtak man ni Binay ang sayang reklamo ang pag-apod sa ayan ni Cayetano na buwang. Sinabi ni Binay na maliwanag sa Senate rules na kinukonsiderar na unparliamentary ang paggamit ni mga makukulog na mga tataramon laban sa kapwa senador o anuman na public institution. Mientras tanto, binalga pa subot ni Cayetano ang Section 93 at 94 kang Rule 34 na nagbabawal sa paggamit ng
Unparliamentary Act asin languages sa pagiban kang saya mga statement sa public hearing kanang talikod na Hulyo 3 asin sa Republic Act No. 9710 o Magna Carta of Women. Enot kanis pinuna ni Cayetano ang pag-iimbestigar sa New Senate Building matapos isugo ni Senate President Francis G. Escudero ang pagripaso sa kantidad kang konstruksyon gani na sinasabing abuton sa lampas 23 bilyones pesos. Sa sarong entrevista sinabi ni Binay na rin niya papanampason ang mga banat sa iya ni Cayetano. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:15 ang oras yan tungod yan at yan ang tabayanan po ang mga bareta maghali sa mga pagkiniba sa lumas sa mga live report. Mientras tanto, gustong irekomendar ni Finance Secretary Ralph Recto kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dagos ng ipapundo ang operasyon kan Philippine Offshore Gaming Operators o POGO kasabay ka mga isyong nakapatos sa sinambit ng industriya. Sigun Recto, dawa siya dahil kontra sa mga POGO. Ang mga illegal na aktibidad na ginigibo ka nagkaperang POGO companies arog kang sa Bamban Tarlac asin Porac Pampanga adaging impluensya para magkaigwa siya ng siring na desisyon. Matandaan, pirang beses naman pinakapudan ni dating Finance Secretary Benjamin Juknon ang Pogo ban, hulita ang Pogo, ipagabawal sa Cambodia asin baging sa China. Sigun kay Finance Undersecretary Bayani Agabin, kan Oktubre taon 2022, makakarecover mang kutaang nasyon halis sa mga posibleng nawara diduli sa pagkaparayas sa mga Pogo. Kakampi Network News. Network News. 17 minutos makalampas ang oras na alas 5 din pag-aga. Bareta hali sa Dawa, sarong lolo irido kan babangga ning tricycle dyan sa Manuaan kang Pasakaw, Camarines Sur. Report nali kay Mike Gravito. Mike! Sapo ni na pagkairido sa iyang lawas ang sarong 78 anyos na lolo sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur matapos na ini na mabangga ni na tricycle. Sa report ikan sa Pasakaw PNP pasado alas 7:30 nin aga kasudma kan magyari ang aksidente sa kalaban kan tinampong sakop kan Barangay Santa Rosa del Sur, Pasakaw, Camarines Sur. Pabalyo sa buot sa tinampo, ang biktima na pigbistong si Juanito, 78 anyos, residente kan Zone 1, Barangay Santa Rosa del Sur, Pasakaw, Camarines Sur. Kanini ang nabasag na sanang madagasan kan nag-aaging tricycle na bigla man na nag-ikot sa nasambit ng tinampo na pinagmamaneho kan nasarong si John, 19 anyos, soltero, residente kan Zone 9, Barangay Karanan, Pasakaw, Camarines Sur. Ninuli kani, nasabit ng lolo, natulos na natumba sa konkretong tinampo dalan para makalampog sa iyang lawas asin nagsapo ni na pagkairido sa iyaga payo. Lolo, natulos man pinagrespondihan kan mga otoridad, lalo na kada PNP, asin kang MDRRMO, asin pinaglunad sa ambulansya, pinagdara sa Mother Seton Hospital, dyan Ciudad Dinaga, tanganig mataunan magkakanigong atensyon medikal. Mientras tanto, na tricycle driver, ang pinagdaraman tulo sa Patura, kan Pasakaw Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 19 makalampas ang oras na alas 5. Sa iba pang detalles ka mga bareta dito ko dyan, nagalaom si Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes na dawa-dawa sa 5 propwestong lay para sa mga senior citizens ang makalusot sa Senado bago matapos ang taon. Sigun sa iya, ang nanginginot sa 5 propwestong lay na gusto niya makalusot sa Senado, yung House Bill No. 10314 na ang katuyuan, magkagawang linaw ang mga benepisyo asin pribilehiyo kang senior citizens, pati naman mga persons with disability. Kabali sa mga propwestong lay, yung House Bill 10423 na nagtatoling Universal Social Pension sa kabus na senior citizens anuman ang estado sa buhay. House Bill No. 1188 na bataw ng proteksyon sa senior citizens sa kabus na klase ng panuloko. House Bill No. 10313 katuyuan maibali sa e-GovPH Super Apps ang mga serbisyo para sa senior citizens. House Bill 1174 na mabugtak sa Dr. Eva Macaraig Macapagal National Center for Geriatric Health bilang National Center for Geriatric Health and Research Institute.
Mientras tanto, maparuwas naman ng arrest order ang Senado kung dahil matindir si Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa masunod na pagdangog kang Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality manungod sa mga scam farm as in issue kang citizenship kang alkalde. Ini ang sinabi ni Senadora Risa Ontiveros matapos magpadala ng surat ang kampo ni Go na nagsasabing nailiwat mga katindir ang alkalde sa masunod na investigasyon kang komite sa maabot na Miyerkules, Hulyo 10. Sa sarong entrevista, sinabi ni Attorney Stephen David, legal counsel ni Mayor Go, na makatir sa masunod na pagdagungan sa kliyente huliman sa sinasapo kaning trauma, resultado kan sayang pagkatindir sa mga nainot na pagdangog duman sa Senado. Pero sinabi ni alagad na ikinagat ini ni Ontiveros ang rasong kang kampo ni Go. Sabi ka Senadora, dapat inisip na muna ni Go ang kaabdan kang pagputi kasing panuloko niya bago pa siya naghampang sa Senado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto mga tuga, ang mga poste sinibapang nakakaulang sa tinampo sa Barangay Piña Francia, Kansunod Canaga, Pighagad, Tarangalon. Mientras dahil pa nagpupuon ang karalasian. Paretang yan, halik kay Junel Cuba. Junel. Madalik ang mga poste at sinibapang kaulangan sa Partikan Barangay Piña Francia Naga City, Pighagad na Aralion na mantang day pasabot nagpupuon ang relaugan ng klase kana mga estudyante digdi sa laugan siyudad Canaga pupunan na Aralion ang mga nakakaulang na mga poste asin ayuson ang mga unloading area na yaon dyan sa kalabaan kan Barangay Piña Francia sa laugan siyudad Canaga urog na kadang-adang nasuot ang pagburukasan ng klase niya na 2024. Sigunian kay NCPO City Director Colonel Erwin Rebellion na kung sa ina nakikipag-courier naman sinda suot sa iba pa mga opisina kan gobyerno lokal kan na Siyudad Canaga tanganing maareglar na ang kalapaan kan Barangay kan Piña Francia sa pag-aandam kan na magabat na bulos kan na trapiko na dara kan pagpuon kan karalasian kan mga estudyante sa burukasan ng klase sa maabot na pitsa 29 ngunya na bulan bisto ang kalabaan kan Piña Francia nadalan kung sa ina iraon kadaklan ang mga eskwelahan sa laog kan Siyudad Canaga kaya mauutman kan ahensya kan gobyerno lalong-lalo na kan PNP na maareglo na ang nasambitan ng kalabaan kan tinampo para mabawasan ang magabat na bulos kan trapiko bago pa man magbaralikan sa eskwela ang mga estudyante na nagkaklase digdi sa laog kan Siyudad Canaga, partikular na dyan sa Barangay kan Piña Francia, Naga City. Para sa Kakampi Network News, General Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:23. Hinurot ka mga kongresista ang pangkaipon na higutan ang implementasyon ka no balance billing, no out of pocket policy sa mga ospital kang gobyerno. Sa ginibong pagdangog kang House Committee on Operations sa kasugma, hinapot ni Northern Samar Congressman Paul Daza kay Health Secretary Ted Bosa may koneksyon sa pagsunod sa mga ospital na pinadalagan ka national government at mga lokal na gobyerno sa no balance billing policy para sa mga tiyos na pasyente. Sinabi ni Bosa na masubitan ang lining report may koneksyon sa compliance kan mga hospital. Ginawan doon ni Daza, dapat sakop ka nasabit ng polisiya ang mga pasyente na nabugtak sa pribadong kwarto ulit na mayong bakante sa ward. Sabi pa kang kongresista, dapat siguro humang kang DOH na malinaw sa mga ospital kang gobyerno ang sinambit ng polisiya ulit na magkakaiba subot ang pagkakaintindis kan bang ospital. Tanganing maihurot ang bawot na mangyari kan mga kongresista nagsangat ni motion si House Deputy Majority Leader asid Congresswoman Janet Green tanganing suguon kang komite si Herbosa na magparwas ning administrative circular tanganing huruton ang implementasyon kan no balance billing policy para sa mga tiyos sa gabos na ospital kang gobyerno. Kamaliman sa motion ni Garin, ang pag-asa publiko kang administrative circular sa laog din 2 semana. Informa naman kang House Committee on Operations sa pagi ni Vice Chairperson Congresswoman Stella Kimbo ang motion matapos na mayong miyembro ang nagkontradigdi. Mapalawas ni magkaibang resolusyon
Ang Catholic Bishop Conference of the Philippines maparapit sa bayor na mag-i-issue na igwang direktang epekto sa namanwaang Pilipino kanasyon. Kinumpirma ni CBCP President Caloocan City Archbishop Pablo Bishop Ambu David. Sa katatapos nindang 128 Plenary Assembly, nagribo sa pinakainot na pagkakataon sa Mindanao, partikularmente sa Cagayan de Oro City. Sinabi ni David na kabali sa pigdiskutir kan CBCP Plenary Assembly para wasanin danin magkasuway na resolusyon. Iyon issue manungod sa sinasapo na pagkadanyos kan kapalibutan. Bagong naipasar na proposal lay na absolute divorce asin ang pagpilog nin Horacio Impirata para makamtan ang katulinungan sa mas nag-iinit na dringkilan kan geopolitical tension na apektado ang Pilipinas. Dagdag CBCP President, ang gabos na resolusyon na silang napagkasunduan asin ipapanawas self-explanatory, taganing mas maintindihan kang publiko. Patandaan bago magampang sa publiko ang CBCP officials, nagpasararo muna sinda ding pinangaldaw na religious retreat na pagkatindiran ni the Secretary of the State Archbishop Paul Gallagher asin Papal Nuncio of the Philippines Archbishop Charles John Brown sa Bukidnon bago nagpasiling sa Cagayan de Oro asin man sa Misamis Oriental. Alas 5:26, pinapaimbisigaran ang Commission on Elections. Ang kandidatura kang suspendidong alkalde kang Bamban Tarlac na si Alice Goo na isinasabit sa Operasyong Kampugo as impignudahan sa rong Chinese National. Basado sa memorandum na may petsang Hulyo 6, sinusugo ni COMELEC Chairman George Ervin Garcia ang COMELEC Law Department taganing magpilog ni sarong Fact-Finding Committee na maimbisigar sa kandidatura ni Goo na nagtalikod na 2022 national and local elections. Aramon man kang komite kung nagkaigwaman ng gading material misrepresentation sa Certificate of Candidacy na pwede magresulta sa pagkasangat ng election offense laban kay Goo. Pwede man sumot ining ipagsugo ang pagkukulusyon ng technical analysis sa mga dokumento na nagdadara kang fingerprints kay mga rehistradong botante na may pangarang Alice Goo tanganing susugon ang sayang pagkakasala kung igwaman. Sa iba pa nitalas ka mga bareta niya itong kanyang mga tugang, inako kan Department of Human Settlement in Urban Development na dahil na kayang tapuson ang erotin ng target na 6 milyon na paharong para sa 4PH o pambansang pabahay para sa mga Pilipino bago matapos ang termino ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa pre-SONA briefing, sinabi ni DSUD Secretary Jose Resalino Acosar, kadakol kaulangan sa proyekto, arog kang pagkupundo sa mga kontraktor asin man land acquisition. Uli kani, ibinaba kang ahensya ang saidang housing target sa 3 milyon na paharong pagabot kan 2028. Sa kunyan, igwa na sumot 40 proyekto ang DSUD na under construction sa marabebang lugar kanasyon, nakatampad ni 140,000 units. Pigilauman man kang ahensya na abuton pa umaabot ini sa sanggatos na proyekto bago matapos ang taon na 2024. May nakalatag pa sumot na 1.2 million housing projects. Asin presente sinda na ikipag-ulay sa mga bangko asin iba pang financial institution para ini mapunduhan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, ipinahayag ni dating Vice Presidente Leni Robredo na ipinasa niya na ang baton sa pagiging opposition leader kay Senadora Risa Ontiveros. Sa salong entrevista, sinabi ni Robredo na ipinasa niya ang pagiging opposition leader kay Ontiveros durante ka nagkagawa ng event bago natapos ang sayang termino bilang Vice Presidente kan Pilipinas. Sigun pa sa dating Vice Presidente, aram naman nindang may mga nagasabing siya man ganari ang leader kan oposisyon, lalo na 2 taon pa sana ang nagkilis po na mangyari ang presidential election. Mientras tanto, sa nasambit ng pahayag, piniliwanag ni Robredo kung taano paging alkalde kanaga ang dadalaganan niya sa 2025 midterm elections asin bako sa national position o sa pagka-senador. Si Robredo nagserbing Vice Presidente ka Nasyon pon 2016 sa 2022. Nagdalagan siya bilang Presidente kan 2022 national elections kung saan nagpon-apunon ang sa mga taga-suporta bilang kakamping. Oras! Eksakto na alas 5:30 ng pag-aga.
At yan mapadagos sa mga bareta sa Kakampi Network News. Kita po padagos na antabayanan sa mga Kakamping Radio Live sa 99.9 DWEB FM Kamsur. Good morning sa mga taga-Rinconan area. As inilaabot kan signal kan DWEB FM. Marinaagaman sa mga nakantabing kunyan. Lalo po dyan sa partido area sa KM Kakampi Partido 99.3. And siyempre sa mahiwas na inaabot kan signal kan 91.9 BBS FM sa Naga City. Good morning man and thank you sa mga nakatutok mo niyan. Amay sa Sabuyang FB Live. Mabalik kami. At yan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Jumlanas lapas. Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Oras niya matugang alas 5:40. Panagos sila sa mga bareta sa Kakampi Network News. Pugol ng ulyang kang Philippine National Police ang 5 suspect sa planadong pagadan sa Pampanga Beauty Queen na si Geneva Lopez. Asin Israeli boyfriend kaling si Yitzhak Cohen. Sigun sa PNP, sa 5 suspect tuloy di ang inarestar. Asin duwa nagsuko na nagtauling pahayag dapit sa pagadan sa magkailusyon na itinalbong sa Rongquari site sa Kapas Tarlac. Kasugma pigampang sa media ni na DILG Secretary Binhor Avalos, PNP Chief General Romel Francisco Marbil, asing Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Rio Francisco, ang duwang dating pulis na sinda Michael Angelo Giwang, subot may utang sa Israeli asin si Romel Abusa. Ang duwang dating pulis may ranggong patrolman, may dakulang utang subot sa Israeli, ulita nagsanra subot ininindaga. Alagad sinabi ni Marbil na dawa na nga ni may nahiling na motibo ng pagadan dahil pa rin na masabing sarado na ang kaso. Mientras tanto, aminado masina Avalos asin Marbil na makulog sa sainda na dating pulis ang impulto sa krimen. Sinabi kang PNP chief na kunyan, may recruitment ang PNP para sa 1,000 pulis baging mabusisi na maresinda sa screening asin seleksyon. Naribayan ng training asin sulamenting magkakaligong pulis na ang sa ilang papalaugon sa organisasyon. Kinumpirma ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fardo, tulos sa mga na-arestar may dakulang partisipasyon sa nangyaring krimen asim planadong pagadan sa Magnubyo. Matandaan huring nahiling buhay ang mga biktima kan June 21 pasiring Kapas Tarlac tangaling magiling kang babakalon na daga. Pinag-aldaw matapos na i-report silang nawawara, na-discovery ang sidang bangkay kan Sabado sa salong maduot na party kang quarry site sa Barangay Santa Lucia sa Kapas Tarlac. Basado sa autopsy report, si Lopez nagsapuling tama ni bala sa likod asin hita, mentras tantong si Cohen binadil sa daghan asin na harani sa kilikili. Piglinaw man ni Yaniv tugang ni Cohen na nagpasiring sa tugang sa Tarlac bako para magbakal ng daga kundi para kunon ang titulo kan daga bilang collateral sa pinautang kaning kwarta sa saro sa mga suspek. Pinagtutubunan ni Giwan si Geneva na may babakalon daga na nakasangra sa sainda kaya nakipaghilingan digdi at magkailusyon kanagtarigod na June 21. Sigun sa investigasyon, sa loob kang SUV, napiglunaran ka mga biktima, binadil ang magdubyo saka nahiling ang bihikulo na nasusulo sa may Kapas Tarlac. Sigun sa PNP, ang motibo sa pangagadan sa magdubyo, habong itaw ni Giwan kay Geneva ang titulo kang isinanra digding daga. Alas 5:43 oras yatong unyan. Sa iba pa mga bareta sa Lado Nasyonal, pinag-iutan man ni Vice asin Education Secretary Sara Duterte ang magbukas kang 2024 National School Press Conference. Kasugma, ang sinabit ng School Press Conference mahaloy sagod sa July 12 kung saan mairibanan ng mga campus journalist sa interong Pilipinas para maglalaban sa marabang linya. Pinapaginom-numan kang Vice Presidente ang campus journalist na na'y magsurat ni mga kaputikan. Mientras tanto, binatibang kang Vice Presidente ang gabos na partisipante sa kompetisyon as iniglaw mini na bagi matrayong po ang journalist
sa mga maabot na panahon. Mientras tanto, anom na national events kan DepEd ang ginibo sa Cebu. Ngunyan na Hulyo, kabaligdi ang National Festival of Talents, National School Press Conference, Palarong Pambansa, National Learning Camp Appreciation Day, National Learners Convergence as a National Launching and Kick-Off Camp Brigada Eskwela. Sinisiguro kan Department of Agriculture na mas dakol pa mga lokal na gobyerno ang makakabali sa bintahan kan 29 pesos kada kilo kang bagas sa mga masunod na simana. Sigun ki DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, puna ilansan ninda ang 29 pesos program sunod-sunod ang nagipagkoordinar ng mga lokal na gobyerno para magkagwaman ng barakalan ng baratong bagas sa ilang mga nasakupan. Sigun pa ni Mesa, pinapakaray ninda ang guidelines na kanima siguro na mga vulnerable sectors na ang makakabakal kang baratong bugas. Sa Agosto, planong ilansar kan Visayas ang P29 program. Siniguro kani na may bastanting supply sa baratong bagas na mapamantinir kan sinambit ng programa. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:45 ang oras natin ko niyan. Balikan tamo na mga bareta halis sa lawas. Mister na naglagad ning nyog o po ninyog na mayong magkakarigong dokumento dinakop dyan sa Manuan kan San Fernando. Report hari kay Mike Gravito. Mike! Maatubang yan sa paglapas ng Republic Act 8048 as amended by RA 10593 o ang Coconut Preservation Act ang sarong 58 anyos na mister sa Banuan kan San Fernando, Camarines Sur matapos na ini ang madakop kan mga otoridad mantang naglalagadi ninyog. Sa report gikan sa PNP San Fernando pasado alas 3 din hapon kasudma duman sa Zona 3 Barangay Marangi, San Fernando, Camarines Sur kan maaktuhan kan mga kabuhan kan Camarines Sur Maritime Police Station asin San Fernando Municipal Police Station ang persona kan sarong Eduardo 58 anyos may agong sarong Parasira asin residente kan Zona 4 Barangay Marangi, San Fernando, Camarines Sur. Nagkukulisir subot kan sa intang anti-illegal logging operation o activities ng mga autoridad kan maagihan ang nasambit ng persona kan hanapan ni na papeles sa iyang pinagatitistis na kukulamber mayo ini ni nga ipahiling sa mga autoridad na bawi sa posisyon kan nasambit ng mister iyo ang 40 o 149 nga pidaso kan mga assorted na bagong lagading kukulamber na iguan ni total na 1,365 feet. Matapos ang nasambit na operasyon, ang nasambit na mister, ang pinagdara sa patura kan San Fernando Municipal Police Station, kabali na ang mga kukulamber na pinag-tistis kani para sa magkakanigong disposisyon. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:47 na po ng pag-aga. Rekomendar ni party list Congresswoman Margarita Nograles sa Department of Education na maibali sa National History Curriculum ang hinakukang Pilipinas sa West Philippine Sea, siniban ang triumpo kanasyon sa Permanent Court of Arbitration kontra China. Naglaw si Nograles na mangyari ni sa irarom kang incoming Education Secretary na si Sani Angara. Katuyan man kan sa iyang professor magkaiguaning mas mahiwas asin hararom na pagkaintindi ang mga estudyante sa importansya na mapanindugan ang mga pangkinaaban na lay. Mientras tanto, sa sarupang bareta niya tungkol sa Senado Nacional, pwede nang masusog kang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang pagbibistuhan kan taong nagparehistro kang SIM gamit ang numerong imbelto sa scam. Ini ang payag ni Anti-Cybercrime Group Public Information Office Police Lieutenant Wallen May Arancillo sa sarong entrevista. Sinabi niya no kung igwaman na resibi na text message gamit an unknown numbers as in na scam kaya po magdulok tulos sa PNP Anti-Cybercrime Group. Pwede man ining maplayan din WDCD sa court para maitao o maimplementar
sa telco o sa social media platform o sa internet bidyaris. Sigun pa ki Arancillo, nagbaba ang bilang kanairestrong kaso ng cybercrime sa tabang kang SIM Registration Act. Basado sa datos kang PNP Anti-Cybercrime Group, aragad nagbabaguman ang modus o paagi ka mga scammers para makapangbiktima. Dagdag niya pa, ang dating text sana sa biktima naging text blast na gamit ang text blast machine na nakumpiskal ninda sa operasyon. Mientras tanto, iba pang baretang unyan. Satellite registration kang kumalik naga timpar yung pigpundo na muna. Baretang yan halik ki Junel Cuba. Junel. Temporaryo na mo ng pinagpundukan Commission on Election Digdi sa Laog kan Siyudad Canaga o COMELEC ang pagsasagibukan pinagapod na satellite registration sa kada barangay. Init ang aning manda prepararan ang gigibo na Election Registration Board hearing sa maabot na pika 15 kan bulan kan Hulyo sa gudang pizza 18 kan Hulyo 2024. Iriba sa dumada sa konfirmasyon ni Abogado Maiko Hulya ang COMELEC Registrar sa Laog kan Siyudad Canaga. Sulamin pista na subot ang satellite registration lang ang tindang temporaryo nga iuuntok o pupundhon alagad padagot paman giraraya ang pagresibin nila ng mga gustong magparehistro sa tindang opisina ang mga registrants gikan sa bulan kan Abril sa gudang bulan kan Hunyo iyon makakabali sa hearing mantang anda hearing manda sa mga nagparehistro asin maparehistro ngunya na bulan kan Hulyo sa gudang Setyembre gigibuon man sa bulan kan Oktubre tulos man nindang i-resume ang satellite registration sa kada barangay sa bulan kan Agosto digdi sa Laog kan Siyudad Canaga tanganing liwat na maingkaminar ang mga residente na makapagparehistro atin digdi magibuninda ang tinda mga karapatan sa pagbuto sa maabot na eleksyon sa masunod na taon nasa 4,600 ang isasalang sa ERB hearing atin naglalaom ang komisyon na mas madadagdagan pa ini pag-abot kan Agosto sa gudang sa matapos ang rehistro sa maabot na bulan kan Setyembre pasado sa pahayag sa BBS News ni Attorney Maiko Hulya kan COMELEC Naga. Para sa Kakampin Dato at News, Junel Cuba, Kakampin. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras kanya mga tugang web, minuto sa lang ang test magabot ang oras na alas 6, 5:51. Balik kita sa iba pa mga bareta sa Rado Nasyonal. Hinahalat na sana ang Department of Health ayon sa Department of Budget Management ang Notice of Cash Allotment o NCA para maitauna ang natarang utang kang gobyerno sa mga healthcare workers. Sa pagdangog kang House Committee on Operations kasugma, naghagad update si Congressman Salvador Preto Camburacan kung ano ng estado kanday pa na taong COVID-19 allowances kan mga healthcare workers sa pampubliko sa pribadong hospital. Sigun kay Health Secretary Ted Herbosa, naresibir na kan DOH ang Special Allotment Release Order alis sa DBM kan Biyernes para sa 27.4 billion pesos na COVID-19 allowance. Oras nagluwas na ang NCA, sinabi ni Herbosa, ipapadara pa ang pundo sa mga regional offices kan DOH kung yaon sain ang claims ka mga healthcare workers. Sinabi pa ka sekretaryo na inina sana anday pa na taon na COVID-19 allowance. Sigun pa kay Herbosa, subrekat sa 103 billion pesos ang kantidad kang COVID-19 allowance na naibariwas na kang gobyerno sa mga healthcare workers. Mientras tanto, nag-iribanan ang mga dating opisyal kang Armed Forces of the Philippines as in Philippine National Police sa Club Pilipino San Juan, Kasugma. Katuyang kan tinipon na ipahayag kan sa indang pagsuporta sa pagkapunan kan yung pagkakasaro si Riman kabayanihan sa tao ka mga presenting angat na kinakahampang ka nasyon. Digdi, saron nagpahayag ng suporta ang mga dating general kan PNP as in AFP sa pagkapunan kang Administrasyon Marcos Jr. na magkasaro asin balikan ang espiritu kan kabayanihan sa tao kani kan mga angat na kinakampang kang Pilipinas, partikularmente ang aragawan sa teritoryo sa West Philippine Sea asin ang pamubuli kan China Coast Guard sa mga tropa militar sa sendang pagkukulusyon ng resupply mission sa Ayungin Shoal.
Kamaliman sa mga natinder sina dating AFP Chief of Staff General Eduardo Uban, dating Navy Flag Officer in Command, Admiral Alexander Pama, dating CIDG Director, Police Major General Samuel Pagdilaw, dating Colonel Ariel Quirubin, Asinibapa. Kasabi kani, nagpayag man ni suporta ang mga dating opisyal ka militar asin pulisya sa itinutulod na katuyuan ni Colonel Ariel Quirubin, nasanong Medal of Valor asin dating Commander kang Western Command. Sigun ki Quirubin, ang ginigibong pangipit kan China sa West Philippine Sea, sarong dakulang banta sa soberenya ka nasyon, asin an pamayagpag kan Philippine Offshore Gaming Operator, nakapiktan na maray sa mga komunidad. Sa sinambitan tinipon, diniklaraman ang kandidatura ni dating Colonel Quirubin bilang masunod na senador kanasyon sa 2025 midterm elections. Pwede nang maging miyembro kang Social Security System, SSS, ang may 4.4 milyon na benepisyaryo kan for Peace kan Department of Social Welfare Development, DSWD. Ini matapos pirmahan sa sanong Memorandum of Agreement ni DSWD Secretary Rex Gatchalian asin SSS President Rolando Ledesma makasait sa sanong simpleng seremonya sa DSWD Batasan, Quezon City. Piglinaw ni Gatchalian na voluntaryo sana o ito mga 4Ps sana na gustong maging SSS members an sasakupon sa programa hulita ini bako man pursahan. Sumerikat sa 570 pesos kada bulan ang pinakahabawang monthly contribution kansalong SSS member. Sigun man makasait, magibo ang SSS ng paagi na magkaiguan ng unique contribution ang 4Ps o gibon mas sa baba o 300 pesos na kada bulan ang kontribusyon kang kada 4Ps asin ang kakulangan na kantidad pwede nilang hagadon sa mga kongresista sa private sector sa good na makagraduar sa 4Ps. Idako manigatsal yan na puri sinang manipisilan na alukon ng mga 4Ps na magpabiyembro sa SSS. Alaga ni papaliwanag sumot na marikan DSWD sa mga ini ang importansya sa benepisyo kang programa. Kinukonsidera nilang ipaagi sa e-wallet aron kan GCash asin Paymaya ang pagbabayad kang bulanan na kontribusyon. Sigun pasaya kung ang 570 pesos kada bulan na kontribusyon kukunon sa sarong 4Ps bakalis sa 10 taon, pwede ning makakuha ning pun 2,000 sa good 3,000 pesos na pensyon. 4 minutos sa lang antes magabot ang oras na alas 6 ng pag-aga. Posible mahampang sa kasong obstruction of justice si dating Presidente Rodrigo Duterte huliman sa laging payag kaning de Panadaloy na aram niya kung yaon sain si Pastor Apollo Kibuloy alagad secret. Sabi kan dating presidente. Sinabi din ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil sa press conference kasugma. Sigun kay Marbil, ang obstruction of justice o Presidential Decree 1829 pwedeng ikaso sa mga taong nagtatago dahil sinasabi kung yaon sain ang sarong puganting pinaghahanap ka mga autoridad arog ni Kibuloy. Katakot ka rin sinabi kang PNP Chief na pinag-aadalan ninda at aging payag ni Duterte manungkon sa kinakamugtakan ni Kibuloy. Mientras tanto sa nasabit ng press briefing, Picano Sherman ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos natatawan 10 billion pesos na gratification reward. Ano si man makakapagtawning informasyon na bahaging dalan tanganing dagos na maarestar si Kibuloy. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa mga ultimong bareta niya tungkol sa Radyo Nasyonal, itinutulod naman sa Kamara ng Representantes ang sarong purpesto na may katuyan ilibre sa buwis ang night shift differential pay o ang dagdag na bayad sa mga katrabaho ng alas 10 ng pagkabanggi sunong alas 6 ng pag-aaga. Sa sining na pagi dahil nasumot mabawasan ang dagdag na sweldo ka mga empleyadong nagkatrabaho ng 10 oras ng pagkabanggi. Ilan sabi ni Congressman Luis Campos kan Makati. Siraram kan labor code ang mga nagtatrabaho ng alas 10 ng pagkabanggi sunong alas 6 ng pag-aaga. Makakarasibin ng night shift differential na ang kantidad 10% kan sweldo kang empleyado kada oras. Sa presente, pinapatawan ang buwis kung saan nakukuha kan mga nagtatrabaho na lampas sa 250,000 pesos kada taon. Sinabi ni Campos na ribu-ribong mga trabador
Ang nakikinabang sa propesto o makikinabang sa propesto kabalin na nasa 1.7 milyon sa business process outsourcing sector, asin mga trabaho sa mga ospital, asin sa 24/7 convenience store. Nasa Makati City ang pinakanakunang BPO sa nasyon. Ang syudad iyo ang pinapamayuhan ni Alkalde Abi Binay Agum ni Campos. Mayong pagkaaram sa nagpaparagos na tensyon sa West Philippine Sea ang pagpapadala ng Pilipinas ng mga fighter jet para sa Pitch Black Exercises 2024 sa Darwin, Australia. Inipigdinaw ni Philippine Air Force Lieutenant Colonel Mario Mendoza, miyembro kang Philippine Air Force Contingent sa markalis na siyere kan Pitch Black, mga tawan sanak ang pinapadala kan Philippine Air Force para maging observers. Kabali sa mga exercises, iyo ang interoperability flights, night flying, simulated aerial attacks, as in introduction sa paglaog sa airspace kanasyon sa unidentified aircraft. Mientras tanto, 21 nasyon ang nagbali sa mga exercise na nagpuon na kasugmang Hulyo 8. Nagabot sa Australia ang mga fighter jet haling United States, United Kingdom, Japan, Canada, France, as in Germany. Mientras tanto, ang mga fighter jet haling Pilipinas, yaong pa sa biyahe. 200 na atohan kan Philippine Air Force ang maging party kang exercises. Ang Pitch Black, sarong Banyal Multinational Large Force Employment Exercise, namadalagan sa laog nin tulong simana. Sa ibang bareta, dakop kan Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang sarong pasaway na rider na nag-agi sa EDSA busway. Sigun sa ahensya, nagpapabisto ang lalaki bilang sarong Philippine National Police Highway Patrol Group. Kang dinakop asin pinagilid ini huli sa illegal niyang pag-agi sa nasabit ng busway. Hulit na tatawan ng ticket, bigla na sanang nagmadali tanganing kunon ang labi halin sa iyang motorsiklo. Matapos kanit tulos sila naglunod ng taxi, asin nagrason na may linalapag sumot hiling-hiring. Mientras tanto, pasalo sa ginibong investigasyon kanasambit ang ahensya, napaganaman na expired ang rehistro kan lisensya kanit. Kaya presenting dinara sa impound area kan Land Transportation Office ang sa iyang motorsiklo. Taga-speed dito mga tugang, nagdulag. Oras ng unyan, mga tugang. 1 minuto magalampas ang oras na 6 ni pag-aaga. Mabalik kita dyan sa iba pa mga bareta. Kaibahan po sa ito mga kakamping radyo. Mga bareta halin dyan sa DWEB-FM Kamsur sa Ringkunada. Mga bareta halin sa KM Kakampi Partido. Asi mga bareta ang ihatod kan BBS-FM sa Naga City. Good morning sa mga nakantabay sa mo sa FB Live. May nakantabay halin dyan sa Barangay Asgad, Salcedo, Eastern Samar, ki Sumok Mark, Jason Disulok. Good morning man ki Gina nagantabay sa Tiran, Iran. Good morning ki Noel Navarra nagantabay sa Laguna. Sa mga regular niya itong FB viewers, ki Lorenzo Bibi, good morning. Luis San Jose Jr., Maxima Oliver, sino ba pa man nakaantabay sa mga account kan Kakampin Network News kunya na pag-aaga. Babalik kita dyan sa iba pa mga bareta. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Oras naman yan mga tugang. 10 minutos magalampas ang oras na 6 ng pag-aaga. Balik na sa mga bareta sa Kakampi Network News. Sa oras na niya, aramon na mga bareta halis sa mga kakamping radyo. Inuto niya itong mga bareta magali dyan sa Ringkunada sa pagka DWEB-FM Kamsur. E barang tulman si Benny Dicena sa mga bareta. Benny! EBFM Radyo Ringkunada Kakampi mo Network News. Mabalos yun. Sa detalyos kan mga barata, halidig sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo na kakampi mo papadagos ang pagpamati ng dedikado sinserong serbisyo, kalokal na gobyerno kan siyudad din Irga sa liderato ng Mayor
Rex Cuba Arriba Oliva sa mga senior citizens sa nasabi ng syudad. Ini matapos na ang Iriga City Barangay Senior Citizens Association of Basca ang nagsagibo kan standang bulanan na pagtitripon kanakalis na semana kung sa Senior Citizens Conference Room. Ang nasabi ng aktibidad, tinipon ang mga members kan asosasyon para man pag-urlayan ang manlalan na issue as in aktibidades na igwani na relasyon sa kamagtakan kan mga senior citizens sa komunidad sa syudad. Si Mayor Rex Oliva mismo ang nagkatindir ka ng sabi ng pagtitripon asin nagpabot kin magkakadong pahayag na may natonin doon sa commitment kan lokal agwero kan syudad din Iriga na pagtaunin suporta sa mga senior citizens. Saya magtinawang doon ang nagpapadagos sa mga inisyatibo asin mga plano na ang katuyuan mapakaray ang kalidad kan pagbuhay kan mga senior citizens minasiguro na sa mga pangangaipo na itataw asin pinag-iingganyaran sa ng aktibong partisipasyon sa mga community affairs sa syudad nin Iriga. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalles kan mga paretas sa lokal municipal police station kan Banwaan na balatan padagos sa naktibong mga ginigibo para man mapangatamanan ang pase orden sa nasabi ng Banwaan. Report halik kay Erwin Pulutoy del Castillo. Labulabong kampanya para masigurado na salbado mairayo sa karatan ang lambang na mamanuan. Mga kampi, sa Banwaan ng Balatan, labulabo ang mga uplansitar at mga checkpoints na biglaan sa mga mayor na tinampo sa mga Major Engel Berturaldo para maisigurar na maging salbado bako lang ang mga taga-Banwaan ng Balatan pati ang mga turistang mga madarayo digdi. Mga kampi, taang Banwaan ng Balatan, saro sa nabisto bilang summer capital sa Rinconada. Para sa Kampi Mo Network News, Erwin del Castillo, kakampi mo. Mientras tanto sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Nakatalaan na punan sa mabot na Hulyo 27 ang First Mayor First Imbulan Basketball Cup o First Mayor's Cup sa Banwaan na may relasyon sa pagselebrar kanika 155 taon na Foundation Anniversary kan Banwaan na Nabwa. Ini ang pinagkonfirma ni Christian Angelo Oñate, ang namamayo kan Local Development Office kan Local Government kan Nabwa. Segun kay Oñate, pinagmaray ni Mayor Simbulan na magkagawa ng Mayor's Cup kung saan ipapailing digdi ang talento kan mga Nabuenyo na posibleng maging dalan para makadiskubre mga parakawat ng basketball na may potensyal na makalaog sa inapod na National Arena pagabot sa sports na basketball. Ang satuyang opening mangyayari sa July 27, in line sa satuyang gigibukon na foundation anniversary. 455th foundation anniversary kang Banwaan ng Nabwa, 455 years old na ang satuyang Banwaan. Pinagmaray kan satuyang alkalde na magkaigwaning Mayor's Cup. Digdi sa Mayor's Cup na ini, iso-showcase na digdi ang mga talents kang mga Nabuenyo para makadiscover ikaning mga may potential talaga na maglaog duman sa sinasabi ng National Arena pag-abot sa basketball. Parte ng mga naging paig ni Uñate, sigunta sa Saya Haros Gabos. Sa 42 na barangay sa Banwaan, ang maparticipar sa 40th Division, asin sa mga SK Federation sa kada barangay, iyo manan magkawat sa Open Division. Ipinahig pa kini, nasa indang ina-antisipar na nabot sa 42 sa team sa Open Division, mentos sa 30 team sa 40th Division. Sigun pa kay Uñate, sa nasabi ng pagbubukas kan First Mayor Cup, ang magiging mayor na bisita ayon magtugang sa Governor Luigi Villaferte asin Congressman Mix Villaferte asin matapos ang seremonya sa pagbukas kan liga maayo munang nakawat sa mga entry sa 40th Open Division sa rason nan magiging enot na tampok na laban iyo man ang pagaharampangan kan mga basketball team kan Banwaan na Nabwa asin Banwaan na Bula na nagpaparticipar sa second Aguila Cup ni Governor Luigi Villaferte. Sigun kay Uñate, ang magiging kampiyon sa kada division sa Mayor's Cup marasibil ng 50,000 pesos na cash, mientras ang runner-up marasibil man ng 30,000 pesos. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Yan ang mga bareta. Halidig sa DWEB Kamusur, ini ang salit sana si Benny Decena. Good morning. Thank you very much mga bareta na dyan sa DWEB-FM Kamsur sa Rinconada. Alas 6:15 ang oras kunyan. Pagano duman sa Rinconada, diretsura kita sa mga bareta duman sa partido sa paikang KM Kakampi Partido. Ang kaibaran tangunyan duman si Frank Sotero. Frank. KM Partido Kakampi mo Network News.
Nakamping June, ng mga baratang tiniripon gikan digdi sa partido area. Kaya dapat mahandala ang publiko by Sa connection tuya, sa bagay pinabot na nagluluwas sa na spekulasyon na posibleng babago na naman ang curriculum sa bagay eskwelahan katakot kan pagbabago sa liderato kan Departamento de Edukasyon da. Ilan bagi na pinagtawanan doon ni Regional Director Dr. Gilbert Sadsad kan Dapet Bicol. Ang paglilinaw kan opisyal may connection man sa baga bana-bana na tibad haliw no bago na naman ang matatag curriculum ba na pinaglansara sin pinag-implementar kan nagdimitar sa posto na si Secretary Sara Duterte na naribayan man ng coming Secretary Sani Angara pag-abot kan Hulyo 19. Sigun sa DepEd, antas pa man na nangyari biglaan na pagbutas sa pwesto ni Duterte sa DepEd na ilan sardaman na nakagastos na ang gobyerno para digdiya, partikular na pag-imprenta kan mga libro. Kaya kumpiyansa man subot siya na dahil naman ini babaguhon. Kasabay pa man subot kan asigurasyon ni Angara na dahil naman niya subot ini babaguhon na sin magpapadagos na nasa bitanang baga curriculum. O yan ang partikan pahayag ni DepEd Regional Director Dr. Gilbert Sadsada. Sa tuya, pinabot ka na sa tuyan si Pupulis, kaya tulos-tulos po siya Dr. Gilbert Sadsada sa tuyag o yan balikan niya to ang pahayag the Regional Director Dr. Gilbert Sadsada. Yan pong matatag. Patuloy man po yan. Kasi na-launch na yan, sabi mambagan ni Senator Angara, idadagos niya yan. At dahil man kita mahadit, talagang nakastart na ang pag-implement kang matatag curriculum, nakagasto na ang gobyerno, kaya I'm confident na dahil man yan babaguhon o hahalion. Partikel mga naging pahayag kan DepEd Regional Director na si Dr. Gilbert Sadsada. Mientras tanto, ratsada na kan mga barata hali sa mga pag-iriba sa luwas. Duwagadaan sa nangyaring encuentro entry kan mga militar asin mga rebelde ng New People's Army duman sa probinsya kan Masbate. Detalyas kan barata. Rene Orellosa. Duwang nga miyembro ka na New People's Army UNP, isa nangyari nga encuentro sa barangay San Roque Esperanza, Masbate, Kasudma. Alas 6:50 nila pagkaga Hulyo 8 taon 2024. Tusog sa report ka 19th Infantry Square Division kan Philippine Army na nakabase sa San Jose Pilica, Camarines Sur. Nagaduran ng 15 minutos ang sagupan ka na sa 8 nga miyembro ka na Committee Rangang Guerrilla South. Sub-Regional Committee 4 asin ang tropas kang gobyerno. Pero sa duwang nga rebelding nga binahuyan ng buhay, nagresulta man din sa pagkasamsam ng mga armas. Asin nagkapirang kagamitan ng gurulagan na ibapang biyamro kang NPA. Mayo man na i-report na nalugadan sa lalo kang gobyerno. Pinagyan siguro man ka na mga otoridad ang nakaligtasan ka mga residente sa lugar. Nantas tanto paragos man ang pag-inkaminar ka mga otoridad sa mga rebelde na magbalik loob na tanganing nga may nanin buhay na masayang asin makapagbagong buhay kay banan ang sendang mga pamilya. Tugang na mga barata para sa Kampi Network News, Rene Orellosa. Mientras tanto, GSIS Service Caravan nakatalandang gibuon ng Aldao sa Banuan kan Tinambak, Camarines Sur. Detalyas kan barata. Dads Prado. Nakatalaan na gibuo ng ngunyan na Aldao ang GSIS Service Caravan sa Banawang Tinambak, Camarines Sur, partikular na sa New Evacuation Center, Municipal Compound, Binalay, Tinambak, Camarines Sur. Ang programang ini ka na Government Service Insurance System GSIS nagabans katabang ang lokal na gobyerno kan Tinambak sa pamamayo ni Mayor Ruel Abiyo Sutoy kung saan naglaom na matabangan ang mga empleyado kan na gobyerno asin mga GSIS pensioners na mapadali ang pagresto sa ICAD siringman sa GSIS at sa mobile app. Ini kaipot nga ning mas maparikas ang proseso kan pag-apply kan sa mga benepisyo. Minhuli kay ni ang LGU Tinambak nangapudan sa mga empleyado kan na gobyerno asin nga GSIS pensioners na makasimaro sa sinambit ng aktibidad. Dagdag na balita sa lalo lokal para sa Katampi Network News, Dadsa Prado. Katampi mo. Mientras tanto, illegal na pagkwari sa Banuan kan presentasyon nagpapadagos da. Dating alkalde tinutokto na iyong dahil sa likod. Detalyas kan barata ni Loriana.
nagpapadagos pa man nagiraray ang illegal na pagkukwari sa sarong coastal na barangay sa Banwaan ng Presentasyon Camarines Sur. Iyan matapos subot na inian pinagdakop naman yan ikan mga miyembros kan sa GIP Kalikasan Task Force kan Gobyerno Provincial kan Camarines Sur. Susog sa epektabot na impormasyon sa kakampi mo sa subutan sinabit ng illegal na kwari ginigibo sa sitio Buhang sa barangay Liwaksa kung saan sinasabing banggida kaya ginigibo ang illegal na aktibidad. Susog pa man sa informasyon na inot naman subot kay ang ginigibong illegal na pagkukwari sa sarong sitio kana barangay Baligyan alagad huli tamayo nin magkakanigong permiso hali sa gobyerno provincial. Inisubot ang pinagdakupan sinambit ng task force kung saan mismo ang ipig reklamo man kay mga barangay officials kan barangay Baligyan. Alagad naghangalas ang mga residentes kan sinambit ng Banwaan huli sa tahaw kana ipinagdadakop na nga ni nagpapadagos pa man girawa as gwilta sa sasagibo kan sinambit ng illegal na kwari asin sinasabi nga ning banggi ginigibo ang operasyon kani basado pa man sa informasyon na subuot ang nasa likod kaya kan sinambit ng illegal na pagkakwari iyuman ang dating alkalde kan sinambit ng Banwaan asin pinagdadaraan mga kwari material sa bulangan na pagrurugaring kani mantang ang sinambit naman niya ni na bulangan nasasapug man sa kontrobersiya. Mientras tanto huli kaya nangapudan ang mga environmentalist pati naman mga residentes kan sinambit ng Banwaan ang pagpapauntog sa sinambit ng illegal na kwari ni nulita delikado man sa mga taga-barangay asin nakatalaan giraray na hagadon ang tabang kan task force sa GIP Kalikasan para man sa dagos ng pagpapapundukan sinambit ng illegal na aktibidad. Dagdag na mareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Niloriana Maraynaga. Kakamping John yan ang mga baratang tinaripon gikan dito sa Partido Area. Para sa Kakampi Network News, ako po si Frank Sotaro. KM Partido Kakampi mo Network News. Network News. Thank you, Frank. Hali dyan sa KM Kakampi Partido. Alas 6:22 ang oras yatong yan. Uyan ang sunod na mga bareta. Tinipon ban, hali sa BBS FM Naga. May barang naman si Junel Cuba. Junel. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi kay Kambing June na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Presentasyon kan wisol pig atindiran kan kadakol-dakol na sektor sa laog kan siyudad Kanaga pag uurulay naging marambong. Idi pinaggibukan na sudma pig sa gibuan presentasyon kan Wisolve Foundation sa pakikipagtabangan kan Naga City People's Council NCPC initanganing tutukan asin tukaron ang nagkapirang mga issue sa laog kan siyudad Kanaga sa paagiman kan sa indang pag-aadal sa mga datos asin mga dokumentos pigihiras kan lokal na gobyerno kan siyudad sa lado kan publiko pig presentar ni Kenneth Abante kan Wisolve Foundation ang magkapirang puntos na dapat pakarayon kan lokal na gobyerno kan siyudad Kanaga para sa mas maraya na serbisyo asin kasilagan kan siyudad. Urog na ngunyan na subuot na papano ni mga kontrobersiya asin mga issues seriman aligasyon ang City Hall o Siyudad Kanaga ang mga pinagtukar ni Abante kan sudma iyo ang pagproseso sa budget, edukasyon, salud, paharong, kapalibutan, programa sa pagkontra sa pagtius, procurement, mobility, revenue and expenditure, utang, audit asin mga empleyado kan lokal na gobyerno kan siyudad saro sa mga natukar dumaan iyo ang wastewater treatment kan Siyudad Kanaga nanotaran sa mga pag-aadal na dai nakapasar ang kalidad nin tubig sa salog kan Siyudad Kanaga asin sa kununyan mayo pagiraray nin wastewater treatment facilities ang Siyudad Kanaga basado sa mga dokumentos kan siyudad igwa para digdi alagad o igwa nin nakaalukar na 30 milyones pesos ang siyudad para digdi alagad sa mga pag-aadal kana magkapirang institusyon asin opisina nagluluwas na kinakaipuan nin 75 sa gunang 100 milyones pesos para digdi seringman nanotaran man na igwa nin nakalinyadang proyekto para sa Integrated Naga River Revitalization Project na igwa ning kantidad na 1.6 trilyones sa pesos na piga hahagada nin kapaliwanagan kan Wisolve kung iyo talaga ni ang pundong kinakaipuan
una sala sana ang dokumentos kan Syudad Canaga, siring man saro man sa pigpresentar ni Abanti ang pagkumpara kan gastos sa pagpapakonstruer nin mga classroom kan DPWH lokal na gobyerno kan Syudad Canaga asin kan mga pribado kung sa inano taranda na mas hababa ang presyo kan na nagakumpara sa DPWH alagad mas hababa ang presyo kan mga pribadong kumpanya na nagtataunin mas dakol na kagamitan kumpara sa lokal na gobyerno kan Syudad Canaga. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Iba pang parte Canaga City People's Mall nakatalandang ipasairaron sa rehabilitasyon para sa salbadong mga parabakal asin mga negosyante. Boyet Paderes sa report. Babalik na ang mga negosyante nakapwesto sa parte Canaga City People's Mall na pinasiraron kan rehabilitation ngunit na haros patapos na ang patrabaho sa may parte General Luna. Sigon kay Market Superintendent Mon Florendo, sigon kay Florendo, itong mga beam sa parte Naga City Naga City People's Mall ang fully rehabilitated na sa pagig kan carbon fiber na pangilot na materialis kani para masigurong salbado ang publiko. Ang masunod na papakarayon ang second floor, pasiring sa fresh fish section, partikular na ang hagyanan huli sa may mga problema na ini, darakan haloy ng panahon kung kan itugdok at sinabit ng merkado ang taon 1969. Para sa BBS News, Boyet Payer. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, kaso ni Clidoro, kwarta naging motibo sa paggadan kan suspetsado. O kay Sminda sa report. Pinag-kumpirmar Canaga City PNP na ang kaso o anak Clidoro case palagusin na pinagtututukan asin na-establish na nila ang motibo kan ng panggagadan kan na dahil pinagpapangaranan ng mga suspect. Ning huli naman supot sa business ka ini na lending na kung sa dakula supot na kantidad ang impwerto. Kung kaya iyo supot na sa indang nahihiling na dakulang rason. Nahihiling kasi may involved pong kwarta. May involved na kwarta po. So, paaran naman po, pag ang kwarta ng pinag-uurulayan, parang makin ng lahat, di ba? Makuha ka lamang. O yan po yung... So, may motibo po, kwarta po ang mga motives natin. Anyway po, pag yan po, nabilog na. At right now, nagko-coordinate na po kami sa DOJ. May kaulay na po kaming from DOJ. Nagtatabang na po sa conduct na investigation under this Department Circular ng DOJ na gabos na ipapile ng kaso. Kaya na po ang DOJ na nagtatabang sa MOYA during the conduct of this investigation. Partiyan ka naging pahayag ni City Director Erwin Rebellion sa kumpirmasyon mapadapit sa motibo sa panggagadan kay Clidoro na nako aduman sa Camarines Norte na mayo na ninpuhay alagad residente kan banwaan in San Jose Camarines Sur na sinasabing temporaryo nag-i-star sa sarong barangay digdi sa siyudad ni Naga. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, trade fair sa Kampo 2024 suportado sa suporta sa lokal na negosyo asin man agrikultura. Sa report ni Daryl Banyas. Nagpuna kasuod Hulyo 8 ang trade fair sa Kampo 2024 sa pagiganot ni Police Colonel Julius Cesar Domingo, Provincial Director kan Camarines Sur Police Provincial Office sa Camp Colonel Juan Q. Miranda, dyan sa Concepcion Grande, digdi sa Naga. Mawag ka na aktibidad na mataawanin pagkakataon ang mga parauma at negosyante na ihirasan sa ilang mga produkto sa mga taga Camarines Sur. Gikan sa Manila ay na Municipal Police Stations, digdi sa probinsya, ang nagisamaro man ang sinagpartisipal sinabit ng aktibidad. Ang trade fair sarong lakdang tangarig na pakusugon ang lokal na ekonomiya asin man suportaran ang mga lokal na negosyo asin industriya ng agrikultura. Gigibuhon ini sa laog ning 5 aldaw na madurar asa sa Biyernes. Natakot ka ini, pag-iimbitaran kan Camarines Sur Police Provincial Office
ang gabos na magbisita asin magbakal kan malaylain na para ratong produktong kampo sa sinabit ng trade fair nagikan sa asosasyon ng mga parauma asin lokal na negosyante sa probinsya ng Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, First Lady Attorney Marion Ligacion naging mainit sa presentasyon kan Wisolve Foundation kasudma. Sa presentasyon kan Wisolve kasudma, saro sa mga nagaput kikinet abanti kan Wisolve, iyo si abogado Marion Ligacion an agom ni Alkalde Nelson Ligacion kung saan naging mainit si kaputan ni abogado Marion sa iyang pig-question sa Wisolve manungod man sa kredibilidad kanda sa indang pag-aadal asin pag-analisar sa mga issue kan syudad. Pighapot kaya ni abogado Marion si Abante kung si isaydaan nagbabayad o nagkomisyon sa Wisolve Foundation para magkondukta kan arog kaning mga pag-aadal tulos manining pigsimbag ninda madalian ni Abante na saro sindang non-governmental organization asin an Wisolve kung saan an pundo gikan sa national sa paagi kan People's Budget Coalition asin nanindugan si Abante na mayo ni nagkukomisyon sa inda para magsagibo kan arog kaning mga pag-aadal asin nakikipagtabangan sa nasinda sa Naga City People's Council nin huli banda kan kapariyo kan sa indang advokasya sa pag-usbong kan partisipasyon kan publiko sa budget kan gobyerno urog nangunyan na may nagluluwas nin mga aligasyon nin subuot korupsyon sa laog kanaga. Alagad, pirit na ipinagtataong doon ni abogado Marion na mas lalong makakadara sa nada ini nin pagkaribong sa mga naginyo ninuliman kan mga pahayag kan mga pamayukan mga departamento na nagninigar sa mga nakapalaog sa presentasyon ni Abante ninhuli kan mga dai updated ang mga dokumentong pwedeng mahiling kan mga ordinaryong tao. Paninindugan man ni Abante an intensyon ninda iyo an makatabang sa siyudad Canaga asin mayo sindang ibang intensyon sa pagpresentar kan sa indang pag-aadal sa mga dokumentos na sa indang kaput-kaput. Alagad da ini pig-uyunan ni abogado Marion na agum ni ligasyon asin sinabi kani na ipailing ninda ang gusto talaga nindang makatabang sa laog kan siyudad Canaga. Komento kan mga netizen tano tahapot ni Attorney Marion tungkol sa pagpapapundo sa Wisolve bako sa naman subuot sa presentasyon kan Wisolve ang pigtukar kanasambit ng abogada. Yan tabi kakamping June an mga bareta gikan digdi sa Broadcast Center kan 99 o kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi Mo Network News. Jonel Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Thank you, BBS. Oras ko niya mga tugang. Alas 6:34 na. At yan, babalik kita para sa mga ultimong bareta sa Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Jumlanas labas. Kakampi mo. Oras ko niya mga tugang alas 6:40 rin pagkaga sa mga ultimong bareta niya ito kunyang bareta sa lado lokal. Nag-arangkada na kasugmaan DRRM Basketball League asin DRRM Volleyball League 2024 sa probinsya kan Camarines Sur. Ini may koneksyon pa manggararay sa alabang selebrasyon ka National Disaster Resilience Month nguya na taon asin nguya na bulan ka na Hulyo. Sa pag-arangkada ka na Basketball League na pigpartisiparan ka mga miyembro ng ahensya ka na Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council asin man mga Municipal Disaster Management Council sa Camarines Sur. Naglaban ang Camarines Sur Police Provincial Office sa
kung saan na dinaog gani ang Bureau of Fire Protection sa score na 84-52. Nagtambak man ang Banuan kan tinambak Camarines Sur laban sa Banuan kan Minalabak sa score na 74-70. Sa laban kan Libanan asin Nabwa, guminana ang Libanan sa score na 103 kontra 70. Asin sa sarupang laban sa pagultan kan DepEd Camsur asin Coast Guard Camsur Station guminana ang DepEd Camsur sa score na 83-76. Ang sinambit ng liga sa basketball ginigibo sa Ferti Camsur Sports Complex diyan sa Capitol Complex sa Banuan, Campini, Camarines Sur, mantang ang volleyball ginigibo man sa covered court diyan sa Barangay Kadlan, Pili, Camarines Sur. Mientras tanto mga tugang, pig-report kasugma kan Department of Education sa Bicol na sumikat na sa 351,539 ang nakapag-enroll para sa school year 2024-2025. Inibasado sa Regional Quick Count Enrollment para sa senior high school, junior high school, elementary, sa mga pampubliko, pribadong eskwelahan, pati naman mga ECUC, asin man mga local colleges na pinapadalagan ka mga lokal na gobyerno. Ang probinsya Kanalbay, ang may pinakadakol na iristrong record na enrollees naabot sa 122,475. Sinusundan kang probinsya kang Camarines Norte na may 46,632. Asin Camarines Sur, 17,669. Pinakadikit na enrollees gikan sa Tabaco City na may 3,269. Asin sa probinsya kang Catanduanes, 3,679. Sa sinambitang record, naguluwas pinakadakol ang nag-enroll na mga estudyanteng lalaki na may 176,480. Asin sa mga babaeng enrollees, 175,059. Sa Bareta sa luwas kang Pilipinas, nangunyan nanindugan si US President Joe Biden na daini maatras sa laban sa pagka-presidente ng Estados Unidos. Hindi naging laban ka sa surat sa mga congressional Democrats. Nakapalaman pa sa surat na malaban ini sagod sa puro asin preparado pa ining preparado kaning daugon si dating US President Donald Trump. Matandaan may nagkapirang kaalyado kani ang nangapudan na mag-atras na dapat si Biden huli sa kandalan kan sayang salud. Ultimong baretang sports ngunyan. Makumpwesto ng 22 na mga atleta ang Team Philippines na matisting na maghakot ng medalya sa mangyaring 2024 Paris Olympics na basikad sa July 26 duman sa France. Yun ang pinal na bilang kan national delegation, pinakanakulang bilang kang atletang malaban sa Olympic punpakan na 2000 Sydney Olympics. Huring naghakot o huring uminabot sa 20 atleta ang Pilipinas sa Sydney Olympics na nangyari sa Australia kung saan 20 atleta ang nagsalang alagad na ilaman ang kapagpuli ni medalya. Nakula man ang delegasyon ng Pilipinas durante kan Tokyo Olympics na may 19 atleta sa pangilot ni weightlifter Hidden Diaz na yung nag-uli kan pinakainot na bulawan na medalya kang Pilipinas sa Olympic Games. Ibabandera kan Team Philippines sa Paris Olympics in the boxers Nesty Peticio, Carlo Paalam asin Emir Marshall, mga medalist sa Tokyo Olympics. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras kunya mga tugang alas 6:45. Iyara po mga bareta sa lunaan tabiyaran sa Kakampi Network News. Kunya pong Bartes, July 9, 2024. Mga bareta sa lunaan tabiyaran sa mga Kakamping Radio Live sa 99.9 DWEB FM Kamsur sa Ringkunada. Nakaibaran ito naman si Bere Dicena sa mga bareta sa 99.3 KM Kakampi sa partido. Ang sa tuwi nakaibaran maduman si Frank Sotero asin man sa BBS FM 91.9 sa Naga City. Taba niya ito sa mga bareta Sinda Junel Cuba. Sa pagkaran kaniba pa niya ito mga pagiriba
na nagpaabot kasi ng mga reports kunya na aga. May bana ko sa Ken Palma sa lado teknikal. Alis sa studio kang kakampi kam sur sa Naga City. Ako po si Jun Berna. Sagod naman sa masunod niya itong pagkatuloy ng amin ng mga bareta. Mga baretang sarabay, maantabayaran sa mga kakamping radyo. Ini ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. PBS